Nanindigan ako, kaya nagsalita ako. Narinig natin ang linyang ito galing sa Aklat ng Salmo. Ito po ay quotation. Isang siping pahayag. Yun pala ang Tagalog ng quotation. Quotation galing sa Salmo, pero nasa sulat ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Psalm 116 verse 10. At doon nakasulat in English, I believed, therefore I spoke. Medyo kahawig ito ng pangungusap ng isang Pranses na kilalang pilosopo na ang pangalan ay René Descartes. Sa wikang Latin, nasabi ng pilosopong ito, cogito ergo sum. Translation, I think therefore I exist. O sa Tagalog, nag-iisip ako, kung gayon, umiiral ako. Pero kakaiba yung pangungusap kay St. Paul. Credo ergo loquor. I believe, therefore I speak. Naniniwala ako, kung gayon, nagsasalita ako. O sa mas simpleng Tagalog, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Ibig sabihin, handa ako na itaya ang buhay ko sa salitang binibigkas ko. Parang ganito ang punto ni Jesus sa magkapatid na anak ni Zebedeo, si St. James at St. John. St. James, siya ang pinagdiriwang nating kapistahan na araw na ito. Sa totoo lang, medyo nga nagtataka ako ng kaunti kung bakit ba laging ito yung binabasang gospel reading sa araw ng kapistahan ni Santiago Apostol. Kasi kahiya-hiya ang dating niya o nilang magkapatid sa kwento. Kasi hindi naman sila, kundi yung nanay nila, ayon sa version ni San Mateo sa kwentong ito, ang nanay nila ang lumapit at humiling kay Jesus, alang-alang sa dalawang magkapatid. May tawag tayo sa ganyan sa wikang Pilipino, nanghihiram ng bibig. Di ba? Minsan pag nahihiya kang sabihin at gusto mong ipasabi sa ibang tao, nanghihiram ka ng bibig. Ano bang gusto nila? Pwede daw bang maluklok silang dalawa? Pwede daw bang mapwesto silang dalawa sa kaliwat kanan ni Jesus sa kanyang kaharian? Kung gagawa tayo ng counting reading between the lines, parang ganito ang sagot ni Jesus sa kanila, mga brads, hindi nyo naman kailangang manghiram ng bibig. Kung yun ang hinihiling ninyo, sabihin na lang ninyo ng diretso. At ito naman ang isasagot ko sa inyo. Hindi nyo alam ang hinihingi ninyo. Imagine, minsan kung ano-anong hinihingi natin sa Diyos sa panalangin natin, ano kaya't sagutin niya tayo? Ay nako, hindi mo alam ang hinihingi mo. Kaya mo bang panagutan? Kaya ba ninyong panagutan ito pagdating ng panahon? Ang sabi niya. At sumagot naman sila, oo naman. Kaya namin. Totoo naman ayon sa kasaysayan, sa bandang huli, pinanagutan nila. Kaya nga pula yung suot ko kasi naging martir itong si Santiago. Pero teacher na teacher ang dating ni Jesus sa magkapatid na ito. Tinuturuan silang magsalita ng tama. Na kung gusto nila na paniwalaan ang mabuting balita na kanilang pinahahayag, dapat panindigan nila ang kanilang salita
na kung hindi nila kayang itaya ang buhay nila, wag na lang nilang gawin o sabihin ang mga bagay-bagay. Kaya nasabi ni St. Paul sa ating first reading na ang hatid niyang mabuting balita ay parang treasure in earthen vessel, kayamanang nakasilid sa marupok na palayok, na ang tunay na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa kanyang salita ay ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Na ang dala niyang lakas sa mahina niyang pagkatao ay hindi naman sa kanya nanggagaling, kundi sa kanyang pakikiisa sa pagkatao ni Hesukristo. Kaya't nasabi niya, narinig natin, sabi niya, kahit pagipitin kami, hindi kami malulupig. Kahit maguluhan kami, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Kahit usigin pa kami, hindi kami matalo. Kahit saktan pa kami, hindi kami mapatay. Alam niyo po, sa unang ordination na tinanggap ko, noong 1982, ang ordinasyon sa pagkadiakono, tandang-tanda ko pa yung sinabi ng bishop habang binibigay niya sa akin ang Book of Gospels. Ang sabi niya sa English, receive the word of God, whose herald you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Mas maganda sa Tagalog, tanggapin mo ang salita ng Diyos bilang tagapagpahayag nito. Panindigan mo ang binabasa mo. Ituro mo ang pinaninindigan mo. At isagawa mo ang tinuturo mo. Kasi ito ang tinuro ni Jesus sa atin upang tayo rin ay matutong magpahayag ng salitang may kapangyarihan, salitang may lakas na magpabago sa sangkatauhan, magpabago sa sandaigdigan.